Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Sa tuwin ay sinasambit sa pagbungad pa lamang ng salita kung papaano ang Diyos ay may dakila, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Paano mapapatotohanan sa iyo ng Ama ang kanyang mahiwagang gawa kung hindi ka sa kanya ay nagtitiwala? Paano niya mapapatotohanan sa iyo na siya'y mahimala kung wala kang minamasdan kundi ang sarili pawa? Kaya't kilalanin mo ang kanyang mga salita at pakaunawain ang iyong diwa, at mapapatotohanan niyang sayo'y tunay siyang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang bali ang anuman kapag ang karamdaman ang siyang dumatal, sapagkat walang kapantay na yaman para isulit mo't ibigay na ika'y pagalingin pagdaka ng salapi mo't yaman. Hindi mo maaaring sabihin sa iyong salapi, "Hoy, salapi, kay dami niyan, pagalingin mo nga ako." O dili kaya ay sabihin sa pinakamagaling mong batid na manggagamot na sabihin mong, "Babayaran kita ng malaki. Ako nga ay pagalingin mo." O dili kaya ay sasabihin mo, "Kukunin ko lahat ang nakaimpok ko, ipagpapalit ko ito sa buhay ko." Hindi rin maaaring sabihin sa buhay mo, "Babayaran ko ang buhay ko, pahahabain ako nito." Sapagkat wala ngang nagdudulot ng kagalingan at tunay na buhay, maliban ang mahiwag at mahimalang Diyos amang mahal. Kaya't kung lahat ay tuwirang kikilala at tatanggap, hindi ang isip ay malilito, magugulo at matatakot ang damdamin. Sapagkat habang iniisip mo'y kung ano-ano, lalong dumarami ang mga pasanin mo. Sapagkat sa halip na lumakas at tumibay ka, nararagdagan ang panghihina mo sa kalito at kaguluhan sa marami mong iniisip na taglay ng kaisipan. Kaya't maliwanag ang sinasambit sa tuwinang pagbati, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan kapag siyang naghari sa isip ng sinuman, namamawi ng anumang alalahanin, nawawala ang anumang pagkabahala, sapagkat naroroon ang kapayapaan ng diwa. Kaya't ang wikangang pasubali, ang pagpapayapa ng Ama ang kailangang kamtin upang ang kapayapaan man din ang siyang sa tao ay manahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subukan ninyong anuman ang ginagawa nyo. Kung ano yung iniisip nyong sakit nyo ay naroroon pa rin ito. Kailanman ay hindi kayo makakali. Alingas-ngas ang katawan nyo, di matigib ng galak ang puso nyo. Subalit, kaligtaan nyo kung anong meron kayo. At ang alalahanin nyo'y amang totoo. Isisilin niya pawa mismo sa inyo kung anong makapagbibigay panatag na isipan. At ang damdamin nyo na may nunukal, ang lakas, tibay at tapang, upang makapamuhay kayo sa matwid niyang tuntunin at mabuti niyang gawain. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sino nga ba ang hindi nag-isip man lang? At sino naman ang hindi rin nagkasakit? Subalit, maliwanag ang pasubali ng Ama. Kung ang tinatala kong mga salita ang siyang iniisip niyo at pinagninilayan, di kayo kailanman magugulumihanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa bawat pagbasa ng mabuting balita,
kung mananamnam ng diwa at mauunawaan pawa, tuwiran ngang magdudulot ng sigla at lakas sa pananalig at pananampalataya. Mula kay Marcos. Nagpunta sila sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka." Lumabas sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Maliwanag ang katotohanan. Ibinaba ang magpapatotoo kung gaano kabuti at makapangyarihan ang amang di nakikita ng tao. Ibinigay ang matuwid, siniwalat ang tama, pinahayag ang tumpak, nagulat ng marapat. Subalit lahat ba'y tumanggap at lahat ba'y namulat? Kung sino ang nakadama at tuwirang nakaunawa, siyang pinagkasihan na nakakantan sa mainam. Gayon din sa panahon ngayon ng Espiritu, kung papaano ang tao'y naghahanap ng maliwanag, ngunit hindi masumpungan ng liwanag na di namamatay at walang kamatayan. Naghahanap ng kaukulan, subalit ang tunay na kaukulang mula sa may di masumpungan. Naghahanap ng kagalingan, subalit kung ano-ano ang laman ng isipan. Hindi makita at makilala ang tunay na magdudulot ng kahiwagaan. Naghahanap ng kabutihan, subalit kay sama ng laman ng isipan. Naghahanap ng pagmamahal, ngunit hindi marunong magmahal. Naghahanap na makatighaw, subalit di maguhin ang kaisipan, lalo't higit ang gawang hindi mabuti ay di matalikdan. Naghahanap ng kalutasan kung anong hinahanap sa buhay, subalit hindi masumpungan ang tunay na kainaman at kabutihan ng amang mahal. Halina kayo na mga anak niyang naghahanap ng matuwid, siya'y hanapin nyo sa mabubuti niyang gawa. Siya'y pakinggan nyo sa mabubuti niyang aral, at anumang masamang nasa kaisipan at kabutihan ay hindi nabubuhay dahil sa mga masasamang kalooban. Ito ay kahiwagaan at mahimala niyang magagawa sa bawat anak niyang nagtataglay ng kalituhat kaguluhan, ng kabagagabaga, napakabagabag, nababagabag, at hindi mapalagay ang kapanatagan kanyang idudulot, kanilang magiging taglay. Halina kayo, mga minamahal ko, kung misa'y katatakhan nyo ang kapwa nyo, masasabi nyo mismo, "Anong nakakatawa yan? Bakit nakakatawa pa siya kapag alam nila ang kanilang mga dalahin sa buhay? Kapag alam nila ang mga pinagdaraanan nila sa buhay? Katakataka bang matuwa pa sila? Katakataka bang makatawa pa sila
Katakatakabang nahihimbing ang tulog nila, yamang ang Ama ang sa kanila. Yaon ang patutuo ng Ama, pinaparam niya ang anumang kabalisahan, ibinibigay niya ang kapanatagan, inaalis niya ang kalumbayan, pinapaknit niyang tuwiran at binubuhay ang kagalakan. Sa mga anak niyang nagbibigay sigla, nagdudulot ng ligaya, sa kanyang espiritu ay tumatanggap tuwina. Nagpapahayag ng katotohanan, nag-uulat ng pawang katapatan, nagpapatutuo ng amay buhay, nagpapaalab ng pananalig ng sinuman. Kaya't magalak kayo at magbunyi, magpasalamat kayo sa amang mahal, sa inyong mga nakamta na ginamit na tuwiran, naging isang halimbawang nilalang, at naging isang matibay na tagasunod ng amang mahal. O taong aking mga iniibig, kayo mismong mga matwid at nakasumpong ng liwanag, na bago ang isip, na bago ang pandama, kayong makapagsasabi at makapag-uulat, na makapagsasalita sa kapwa nyo, totoo ang pahayag, tama ang salita, walang pagkabula, kapag sinabuhay, ito pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, anuman ang pagkaalipin nyo, mapalalaya ng Kristo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sino nga ba ang mapapatag pa ang loob at masisiyahan pa ang kalooban kung sa kabila ng kanyang mga gawa, may nakikita pa siyang hindi marapat? May natutupad na gaganap sa kanyang buhay na para bagang kay hirap tanggapin. Subalit, napapatotohanan ang isang katotohanan ng anak na ibinaba sa kabila ng hirap at sakit, naroon ang galak sa puso na tumanggap, kaya't nakatupad ng higit sa marapat. Kaya nga hali kayo, mga anak na iniibig, mga kapatid na turingan, ng anak na ibinaba, tuwirang kong sasambitin sa pamamagitan ng aking espiritu at espiritong pinanahan at itinala sa mundong ito, na kung tatanggapin lahat ng tao sa pamamagitan ng katwirang totoo bilang espiritong dinasilayan nyo sa babae sa harapan nyo, nakakamtin nyo rin ito at matatamo nyo tao kung tuwirang kikilala na matwid sa Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga sa pag-awit, kung ang nilalaman ng awitin ay nauunawaan, ang nakikinig, di man siya umaawit, ay masisiyahan. Kapag ang tinutukoy ay ang pagdatal ng anak upang ang tao ay iligtas. Tulad ng salitang, ang Panginoon ko ang aking tagapagligtas, na sinugo ng Ama upang sa aki ay mag-alay ng tuwirang patnubay at daan ng katotohanan upang masumpungan liwanag ng buhay. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Ang bawat araw sa tuwina'y nariyan, sa lupang ibabaw ay nag-aalay, nagbibigay. Tulad ng pinatupad at sa aki pinaganap sa babaeng ginagamit, na tulad kong ginamit na ito'y pahintulot
at pinaganap ng amang sa akin nagdulot sa lahat. Ako'y nauuhaw, nalalagkit ang aking laway. Halos mapigilan ang paghinga sa lapot ng aking laway. Ngunit sinong nakadama? At sino ang naging matwid sa handog kong paglingap at sa akin tumanggap? Hindi nga ba't ang may pandama? At ako mismo sa sarili ko ang nagpapatotoo kung anong laway ang mayroon ako. Katulad ng babaeng ito na ginagamit ko sa inyo, na sa tuwing loloobin ko, pangungusap ko'y dinaratal, ngunit aking binibigay, pangangatit panlalagkit ng kanyang laway at lalamunan. Ano nga bagang ibig ko ngayong tukuyin sa inyong lahat? Sa oras na may nasahin na ipatupad at ipaganap, walang makatututol at di maaring lumaban ng sinuman sapagkat walang kamalayan. Ngunit at pasubali, kung maluwag sa puso't damdamin ng sinuman ang kanilang kinamtan at amay pupurihin lamang, anong di niya palalayain, hirap at sakit man. Kaya halina kayo, pag nilaya ng sinambit ng babae sa inyong harap, upang inyong matukoy sino akong tumanggap at sa inyo'y naglalahad ng marapat at dapat. Na di nyo man nasaksihan, maliban ang mga ninuno nyong naturingan, kung paano nagdatal nagluwal ng aral, na magpahanggang ngayoy nababasa nyo rin naman. Bagamat hindi lahat ay naitala, nasambit nung salita ay hindi naiwika sa salita ko sa aklat na binabasa nyo tuwina kayong mga naghahanap. Subalit, ilan mang kataga ang natira't naiulat sa mga may pandinig, kayo'y nakarinig. Sa mga may pandama, kayo'y makadarama, at sa inyong diwa, mananahan ang liwanag, mabubuksan ito pawa. Kaya't halina mga iniibig ko't minamahal, na bilang kapatid ko sa Ama, pagharian kayo tuwina, mapuspos kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang nasisiyahan sa naririnig, pati puso niya'y umaapaw sa galak. Ang nakakaunawa ang kanyang diwa, nahihimay-himay niya at pinagni-nilayan. Subalit ang sarado ang diwa at walang mawawaan pawa, parang ito'y baliwala, malakas ang pandinig, ngunit di nakaunawa. Alalaong baga, yaan ang tao sa lupa, dalawa ang kinakamtan, ang pakinabang at ang wala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Ang gawain ito, pinagdalawang anibersaryo, ang pagpaparangal sa unang pagkamit at ang pagsusuot ng kaputian. Kaya't katakataka ba kayo sa tuwing daratal ito, nakapagtataka ba sa inyo na ganito ang alay ko? O taong aking mga iniibig, katotohanan ng aking sinambit, ang may pandinig ay nakarinig. Patotoo lamang na di kayo nalilisya, kung masusunod nyo lamang pawa, ang Ama ang siyang tuntunin at siyang mabuting kalooban.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ano nga bang hindi mapalalaya? At maging ang mga demonyo, kilala ang Kristo. Alam ang gagawin ng Kristo. Kaya naman sa panahon ng Espiritu ngayon, na walang nakasaksi sa kaganapan noon, ang mga ginagamit kapag nagpapalayas ng demonyo, ang tingin ng iba, nalulukas siya. Ang tingin ng iba, ginagaya ang Kristo. Ang tingin ng iba, ano naman iyan? Na paano ba iyan? Ang tingin ng iba, totoo ba yan? Totoo kaya siya? Ano man ang tingin ng iba at tumitingin ang iba na walang nakikita, ang mahalaga, ako mismo'y makilala. Sa pamamagitan ng Espiritu, wika nga ng Ama, upang makatanggap at makatanggap nga kayong lahat. Sapagkat puso ninyo'y babaguhin, mababagong tuwiran, ligaya'y kakamtin, kasiyahay mananahan. Sapagkat ang nagpapasiglat, nagpapaalab ng pag-ibig, ang malinis, ang diwa, ang malinis, ang isip. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Matwid na hinahanap ng mga nakakilala at nakasumpong sa Ama ang kanyang aral. Subalit, ito'y baliwala sa mga makasan libutan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Hindi nakakataka-taka. Sa panahon man ngayon, kahit ano ang nakita ng tao, wala pa rin ganap na paniniwala sa mga ginagamit. Mismo nga sa pamilya nila, may nangyari ng hiwag at himala sa pamamagitan ng gawain ito. Ito'y baliwala pa rin sa mga walang nakadama at di nakadarama. Ngunit sa mga may pandama, patuloy silang nagpapahalaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, yaon lamang ang patuto, ang buhay dito sa mundo. Iba't iba ang taong nabuhay sa mundo, ngunit ang isang bumuhay, di makilala ng lahat na mga binuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Paano mo mapapatutuhan ng masaya ka na sa buhay mo? Kahit simple, payak ang kalalagayan mo. Yung nakukontento ka kung anong meron ka, di baga. At habang binibigyan ka, lalo kang sumasaya. Lalo tigit kung ang nakakamtan mo, di mo man hiningi, hindi mo man hiniling, at di mo dinulog. Yaw ng patotoo, mahiwaga ang Diyos na Ama ng lahat ng tao. Buhay ba ang Ama? Ano rin ang patutong nakapagliwanag ng isip mo at nakaunawa na? Kapag ikaw ay may dumaratal na kung ano-anong nilalaman ng demonyo sa isip mo, hindi mo tinatanggap, sinusuri mo muna. Lalo tigit kung ang dinadatal sa iyo ay pamimintas pagbibintang sa kapwa mo. Sapagkat alam mo kahit kailan di ka tatalaan ng mabuting espiritu, nasisiraan ng kahit na sinong kapwa mo tao. Kaya kapag ganito na ang pumapasok sa iyo, pagnilayan mo na kung tatanggapin mo at paniniwalaan mo. Kaya kung ikay nasa katotohanan, sasabi mo, Diyos ko, ayaw kong madimlan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga ang bawat aral ay dapat pagnilayan, sapagkat may aral na pansarili lamang. Pansariling katotohanan, pansariling kakayahan, at pansariling kaukulan, pansariling kagustuhan. Subalit, ang kaukulan at kagustuhan ng Ama, kapag hinayag ng mga lingkod na tapat niya, tuwir ang masasabi ng bawat isa kung sino't ano ang Ama. Kaya't mapapalad kayong mga ginamit at nagpagamit ng matwid, sapagkat mababatin nyo ang lahat, mayuulat sa inyo
ang tama tumpak, na habang hambing kayo sa lupang binubungkal, lalo kayong lumalalim at lalong sumisibol ang linaw at kaliwanagan. Sapagkat hindi kayo makalalagok at makaiinom, makakukuha ng tubig na malinaw kung mababaw lamang ang hukay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Gayon din ang pananampalataya. Hindi ninyo maabot ang kaibuturat kalaliman ng katotohanan ng Ama kapag ang pananalig nyo'y mababaw pa. Sapagkat hindi nyo mauukol ang lahat ng mabuti kapag ang isip nyo'y pangtaot kaisipan, ang nananahan sa inyo ay pagkatao lang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mapapalad kayong nagsusumakit, nagsusumikap, at tumutupad sa atas at pag-aatas sa kabila man ng inyong mga pinagdaranan, matibay at matwid pa rin kayong sa may tumatanggap. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O kay buti ng Panginoon. Kung mababasa niyo po sa banal na aklat sa unang tipan, ang nagaganap ngayon ay pawang nakatala dito. Ang maliwanag na nakatala dyan, hanapin niyo na lang. Sapagkat hindi naman po ako bilang isang nagmamagaling o magmamagaling na alam ko lahat ng verse ng Biblia. Wala akong karunungan at wala akong kaalaman, lalong hindi ako magaling magmemorya. Ngunit kapag ginusto ng Panginoon, mapapaunawa sa inyo at may bibigay sa inyo ang dapat niyang iulat. Buhay ba ang Ama? Maliwanag na nakatala sa unang tipan. May nagtatanim, may nag-aani. May naghahasik, mayroong gumagawa pa lamang. Sa madaling salita, ito'y patotoong nagaganap, maging sa lupain na nasisilayan yung bukirin at sa buhay ng tao. Sa buhay ng taong pananampalatayang ginagawa nila, mayroong nagsisimula pa lamang, nag-aani na sila. Mayroong nagsisimula pa lamang, hirap at dusa, hindi alintana. Patuloy silang tumutupad, patuloy silang gumaganap. Hanggang sa mapatutuhanan ng kanilang pagtupad, ay pakinabang palang lahat. Patotoo ng Ama, na magtanim ka ng magtanim, aani ka man din. At habang ikay nagtatanim, marami kang aanihin. Kaya huwag niyong pagtakha ng mga kaganapan sa inyong buhay. Kung may kapwa kayo nilalang, bakit tinitingnan ninyo? Ganyan lang ang buhay niyan, ba't masaya siya? Nagmamasid kayo, sana naman nagmula ang bagay na iyon at ba't mayroon siya? Nagtataka kayo, paano silang nakakaraos, nakakulagpos at nabubuhay ng masaya? Minsan katataka nyo, kagaganda ng suot nila. O kagaganda naman ang kanilang mga kasuotan, sapagkat ang Ama ang kasuotan nila at ang Ama nagsusuot ng mga damit nila. Sapagkat maliwanag ang sinabi niya, maglingkod ka sa akin, anak, ng matapat, kita'y susuotan, kita'y daramitan. Lulukob ko sa iyo ang mainam, ako'y iyong tanggulan at sandigang walang katibagan. Batong napakatibay, muog na napakatatag. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung nakaalala ang kapwa nyo sa inyo, huwag kayong magtaka kayong tumutupad ng tapat, kundi magpasalamat kayo sa nagbigay at ang Ama'y papurihan. At kayo namang tumutupad na walang natatanggap, magnilay naman at magbulay. Sa isip, sa damdamin nyo ay magsuri kayo. Totoo kaya ginawa ko? Tapat na kaya ako? O pinakita mo lamang sa kapwa mo'y tumutupad ka, ngunit wala sa puso mo? Huwag kayong magtaka kahit ano pang nakakanta nyo. Sapagkat ang paggaganap ng Ama ay iba-iba.
Ang pinatutupad niya ay magkakaiba. Ngunit sa magkakaibang kaganapan at pagpapatupad niya, lagi niyong tandaan, kapiling niyo pa rin siya. Sapagkat ang Espiritu niya ay di nawawalay at di mawawalay sa tuwin ay makakapanahan at mananahan sa nagnanasang manahanan at panahanan, sapagkat ang Ama ay tuwirang buhay. Sumainyo ang paghahari mula ulong gantalampakan, mapuspos kayong ganap, malubos inyong galak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kapag may nararamdaman kayo, huwag kayong magmukmok. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng pagmumukmok? Yung lagi kayong nakakulumbaba, lagi kayong nakatulala, lagi kayong naroon sa kawalan. Isip nyo'y naglalaro ang ano-ano at di ninyo mahuli kung anong dapat nyong hulihin. Sapagkat hindi nga kayo patag. Anong nais ng Ama? Maging matapang kayo. Sapagkat ang kaduwagan ay di kanya. Ang tapang ay siya. Tapang para ipaglaban mo ang katotohanan. Tapang para tanggapin mo siya sa buhay mo. Tapang para masabi niya, anak ka nito, dahil anak mo siya. Anak mo siya sa bilang tao. Ngunit anak kayong lahat bilang kayo'y tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, walang matapang at tuwirang matapang. Kapag ang sa ilalim ng kalooban at kaloob-looban ay kung anong nilalaman. Takot, pagkabahala, pag-aalala, at kung ano-ano pa laman ng isipan. Kaya halina, 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 sabihin mo, Jesus, palayain mo ako. Nananalig ako sa iyo. Ikaw ang aking katotohanan at buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila sadya ang Panginoon. Kaya nga may tubig tayo para tayo'y uminom. Kaya nga may ilalim para doon makuha ang tubig at doon ay malinaw. Subukan mo sumalok dyan sa daan, ngayon may tubig. Mainom mo ba yan? Kaya hindi lahat ng tubig pwedeng inumin. Buhay ba ang Diyos? Hindi lahat ng pinagmumula ng tubig maaring lagukin. Ngunit, inumin ninyo't lagukin ang banal na espiritu. Manunod sa buong yung kalamnan, lilinisan kayo. Paano ko kang lalagukin? Paano ko kang inumin? Tanong nyo sa buwan. Namnamin ninyo ang salitang banal at mananagos manunod sa buo niyong kalamnan. Sumainyo ang kapayapaan. Hindi maaring sabihin ng tao, ako'y mangmang walang kaalaman. Hindi ko kaya yan, wag mo akong atasan. Kapag ang nag-aatas sa'yo, hindi mo nakikita. Ngunit kapag ang kapwa mo nakikita mo, hoy, inaatasan kita. Sino ka? Yan ang tugunin mo. Sapagkat walang karapatan ng sino mang mag-atas. Ngunit utusan ka, kung tama, sumunod ka. Dahil kapwa mo man, kung makabubuti sa'yo, may magandang idudulot sa buhay mo. Kaya nga, ibang atas, ibang utos. Kapag tinalima mo ang atas, ang ama mo ang sinusunod. Kapag sumunod ka sa kapwa mo, limiin mo at suriin bago mo tuparin. Ngunit kapag ang amang nag-atas sa'yo, tuturuan ka niya. Sapagkat hindi ka niya ibubulid sa impyerno,
dahil sa atas niya, at lalong hindi kay gugupo dahil sa pag-aatas niya, kundi kung gupo ka ng hanguin kanya, tinindig ka't pinalakas niya, nakilala mo kung sino siya. Kaya halina, halina sa mga nasang makakilala, gupo na ba kayo? Kilalanin niyo siya. Pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, ang buhay ay may takda, ang wakas at hangganan. Ang pagsilang ay sumasapit, ngunit walang nakaalam. Subalit ang salitang banal, lahat ng maghahanap at makasusumpong. Tuwir ang maunawaan, lahat ng tumanggap at nagsa sa buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, ang habilin sa tuwina, ano man ang dalahin nyo, huwag nyong itanim sa isip nyo. Ano man ang dinadala nyo, huwag nyong damhin sa kalooban nyo. Sapagkat kapag ang dinadala nyo, siyang inyong inisip at dinala sa damdamin, tunay na mabibigatan ang loob nyo. Ngunit ang itala nyo sa isip nyo'y aral at salita ng Ama, at ang itahan nyo sa kalooban nyo'y siya, magaang magaan lahat ito sa inyo. Sapagkat walang makapagdadala ng bigat, maliban ang sa inyo'y bumuhay at nagbigay ng buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ugaling sambitin ng ilang tao at maraming tao, kabigat naman ang dalahin ko. Kaibigat naman ang dinadala ko. Sinong nakapagdala ng mabigat at sinong nakasadsyad? Kahit isa'y wala. Kaya't huwag mong sabihin yan. Sambitin mo'y, dahil sa'yo, Ama, ang pinadadala mo'y kaya ko, dahil kasama kita't kapiling sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Kaya't ako'y nagtitiwala at naniniwala. Ako'y sasadsyad mo, makakahulagpos ako, at di loloobing magupo ako ng demonyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Okay, buti ng Ama. Kay hiwaga niya. Kung minsan, halimbawa, isang halimbawa, kapag may nag-text sa'yo, hindi mo agad nabasa. Kung ang nag-text sa'yo ay magagalit, sasabihin, binaliwala mo siya. Sasabihin, ba't hindi mo siya tinugon? Ngunit, kapag ang tinext mo ay may pangunawa, sasabihin, kapag hindi ka niya sinagot, pag hindi mo siya nasagot, ay siguro di pa niya nababasa. O dili kaya'y sasabihin niya, marami siguro siyang ginagawa. O dili kaya'y sasabihin niya, wala pa siyang maisip kung ano sasagot niya. Maraming papasok sa iyong mabuti. At yun ang dapat gawin, hindi ang masama. Para nang sa gayon, puso mo'y huwag manimdim, huwag kang masakitan, huwag kang magdamdam. Laruin mo mismo ang sarili mo. Gamutin mo mismo sarili mo. Huwag mong palalimin ang sakit mo kahit mababaw lamang. Kaya, ang pagkakasakit ng tao kung magkamisan, pinalalalim ng masamang isipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Isang halimbawa lamang ang tinukoy ko tinuran. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, pananalita man pang tao at gamit mang pang tao ang sinambit sa inyo bilang salitang tao. Text na turingan ito, pahayag sa telepono, cellphone tawag nyo, telepono kung ano pa ang pahahayag nyo. Ngunit at pasubali, ang wika ko sa hulihan, kung mapagtatanto nyo, kay buturan ng puso nyo'y darama ng pag-ibig, mabubuhay pag-ibig,
lalakas ang pag-ibig, mabubuhay kayo sa galak ng pag-ibig. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Iba't iba po ang mga pinagdaraanan ng tao, ano? May mga maganda ang buhay, saganang sagana. Kung titingnan ng tao, ay kaswerte nila, maligaya sila, no? Sasabihin ng mga naiinggit, o kaya ay, ba't kaya sila'y mayaman? Ba't kaya sila'y ganun? Ba't kaya, sasabihin ng iba. Pero alam niyo po ba, wala naman pong taong walang problema. Mayaman, mahirap at katamtaman. Walang taong walang dinala. Lahat ng tao ay nagdadala. Kahit abnormal pa siya, ang pagka-abnormal niyang dalahin niya. Hindi lang niya naisip dahil wala siyang isip. Para mag-isip ng katulad siya, normal ang isip. Ngunit, ang kanyang sakripisyo, yung pagka-abnormal niya na wala siyang nararamdaman at kamalayan dahil abnormal nga ang isip niya. Kaya mayroon din siyang dalahin sa buhay niya. Kaya lahat ng tao ay may dalahin, normal at abnormal. Buhay po ba ang Ama? Ang pagkakaiba lang sa normal, maaari kang mag-isip kung anong dapat mong gawin. Maaari kang mag-isip kung anong dapat mong isipin na mabuti at makabubuti. Ang abnormal, wala niyan. Hindi kayang mag-isip sapagkat abnormal ang isip. Kaya huwag niyong gawing abnormal ang isipan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kapag dumaratal na sa inyo ang pagiging sakit na abnormal, alalahanin niyo may Ama. Hindi gusto ang abnormal ng isang normal ang pag-iisip. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, literal na binabasa ng iba ang Biblia. Subalit, sa pagbasang literal, di maunawaan ang kaukulan. Mapapalad kayong nakakaunawa at binuksan ang inyong diwa. Isulong niyo ang kabutihan sa isipan at makapanahan ang kagalakan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag ang isang sisidlan, kulang ang laman, aalog-alog yan. Subukan mong siksikin, hindi mo maririnig kung anong laman. Buhay ba ang Diyos? Ganyan din ang karagatan. Pag malalim ay tahimik, pag mababaw ay malakas ang indayog ng alon. Kaya't dinig na dinig mo ang paghampas ng alon. Ang taong malalim sa kaukulan at kabanalang kanyang taglay, kailan may di mo makikitang nakikipaglaban. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Sapagkat alam niya kung anong tinutukoy ng kapwa niya, alam niya kung anong sasambitin pa, at alam niya kung ano ang layunin niya. Yaw ng Espiritu ng Ama, kaya tanggapin niyo siya nang lumalim kayo sa mababaw niyong pananaw sa mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang taong magtataglay nito, maliban ang Diyos Amang totoo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na maghahari sa katawan nyo. Kaya tanggapin nyo ang di nyo nakikita, siyang mag-uulat magmumulat ng pawang katotohanan dito sa buhay bilang kayo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Ayos ka na ba? Walang kamalayan kayo sa lahat ng pinagdaraanan ng buhay ng tao. Pero napakabuti ng Panginoon. Ano po? Napakabuti ng Ama. Ang Panginoong Jesucristo sa kabila ng kanyang kalalagayan na naghihilahod na ang katawan, duguan na. Ngunit yung mga tapat at totoong sumusunod sa kanya,
gumagaling pa rin dahil sa kanyang kapangyarihang taglay. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya naman, yung mga sumunod, yung mga tumutuo at nagpakatotoo, nakinabang sila. Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin nun? Kaya ngayong panahon na ito, tao mang kaharap nyo, pagkatao ring tulad ng nagkatawang tao, ngunit iba ang nagkatawang tao sa pagkatao mismo. Kaya, kakarampot, kakaunti ang bahaging kaloob, subalit sa tapat at totoo, makakaunawa at makakatanggap, makikinabang paringganap. Pagpalain kayo, mga mahal ko, wika ngang maliwanag hambing lamang sa tungaw. Gaano kaliit ang tungaw? Ngunit ang tungaw ay nakababaon at bumabaon sa laman. At habang ito'y bumabaw, nararamdaman ang pangangatin niyan. Kaya habang bumabaw ng maliit na kaukulan at mabuting kaloob naman, mararamdaman nyo kung anong dulot sa inyong katauhan. Pagpalain kayo, mga mahal ko. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Pagharian kayo ng mabuting kaisipan. Tapos na po ba ang laban? Tapos na ang istorya? Hindi pa rin. Tapos na ang salita na binaybay, ngunit ang gawain patuloy pa rin. Aba, pagkatapos ng Pasko, bagong taon, pagkatapos ng bagong taon, ano naman ang susunod na pinagdiriwang? Mahal na araw. Pagkatapos ng mahal na araw, ano naman ang susunod na pinagdiriwang? Ano na naman? Pasko na naman. Paikot-ikot na lang ang taon, ano? Paikot-ikot na lang ang kaganapan. Paggunita sa Pasko, pagsilang, paggunita sa bagong taon, lipat taon, paggunita sa kaligtasan at nagligtas, paggunita muli sa pagkabuhay. Buhay ba ang Ama? Paulit-ulit lang. Pagsilang, pagbabagong taon, pagkamatay, pagbagong buhay. Aba, kayo ba hindi magbabagong buhay? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sayang naman ang bawat araw kapag sinasabing, Diyos ko at Ama ko, patawarin mo ako, ngunit kung ang gawa ko'y di nababago, anong silbi ng pagsisisi ko? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya napakasarap, espiritu'y manahan ng makayanan, pagbabagong ganap. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari. Pakain mo sa anak mo. Sa inyo, pakain sa anak mo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, gagaling na yung ugat mo dyan. Sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Pakain mo sa anak mo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Kay hirap nga namang pakibakahan kung sinisiksik pilit sa isipan mo. Ngunit habang sinisiksik sa isip mo kung anong pinagkakabalahan ng isip mo at tinatala sa'yo, lalo mo namang pag sumakitang makawala ka at manalangin ka. Sa gayon, sa mataimtim mong paglapit at pagdulog, di mo namamalayan hinahawi lahat ito at ang naitatala sa iyo kay bubuting totoo. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Sabi nga, ano man yung pinagtutunan mo ng pansin, doon naroroon ang iyong kalooban. Kaya pagtunan mo ng pansin ng aral at salita ng Ama, mararamdaman mo yan sa iyong kaibuturan. Ngunit,
Kung gusto mo, madama mo ang Diyos, ang laman naman ng isip mo, kung ano-ano, mararamdaman mo ba siya? Yun po ang patotoo. Kaya damhin niyo muna siya at mapapadama niya sa inyo kung sino siya. Isipin niyo siya, pangunahan kayo at pagharian. Mararamdaman niyo ang Diyos na buhay. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Sabi nga sa banal na aklat, ang tao'y hambing lamang sa bulaklak na sumasariwa, nananariwa, sariwa, sa di mo namamalayan, nalalanta ka rin. Sapagkat ang mga petals na inalalaglag, kung minsan, isa-isang nawawala ang iyong lakas. Ang liwanag ng mata, ang malakas na pandinig, ang masarap na panlasa, ang magandang pananalita. Ngunit, ito kaya'y pahihintulutan ng Ama na masdan nyo rin ang bulaklak. Mayroong bulaklak na kahit siya'y tigang na tuyo na walang nalaglag kahit isang petals. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Gusto nyo magpatotoo akong isang bulaklak na hindi nalalagas kahit na siya'y tuyo na? Totoo po ba yan? Mayroong bulaklak na kahit natuyo na siya, wala kang makitang malalaglag na petals. Mayroon namang bulaklak na sariwa pa siya, nalalaglag na siya. Ang mga petals, katulad po ni Rio, sariwa pa, nangalalaglag na yung petals niya. Tama po ba? Kaya lahat ng nilikha ng Ama may kahulugan sa buhay ng tao. May kaakma sa buhay ng tao. Tulad ng mga hayop, ang mga nilikha niyang hayop, ang sabi nga niya, binigyang mas mataas na uri ng antas ang tao. Sapagkat doon sa tao niya binigay ang pandama, ang pananalita, ang pag-iisip. Ngunit kung magkamisan, may nag-aasal hayop. Buhay ba ang Diyos? Kaya, napakahalaga ng salitang banal, napakahalaga ng mga aral, kung ito'y nanamnamin at tuwirang tatanggapin, makapagbibigay ng liwanag ng isipan. Sapagkat ang Diyos ay buhay, ang salita niya ay buhay, at ang mga nagsasabuhay sa kanyang salita ay nabubuhay ang tiwala. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? O sa mga matatanda sa una, nasasabi niyo pa po ba ngayon kung ano ang panahon? Nahuhulaan pa ba ninyo pag tumingala kayo? O, hindi po. Noong unang panahon ay pag tumingala daw ang matatanda, yung mga panahon noon ay, uulan ka ngayon. Umuulan nga. Kaya ngayon pag tumingala, ay uulan, hindi naman umulan. Ay, aaraw ka ngayon, aaraw nga. Ay, aaraw ka ngayon, umulan naman. Bakit? Wala nang makakahula sa panahon. Sapagkat ang panahon ngayon ay binago na ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagdudumalit, nagmamadali na sa pagbabago ng tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, wala nang makatutukoy, sasabihin, ay malapit na ang tag-araw, iba na ang simoy. Tag-araw nga ngayon at Pasko, parang parehas na lang ngayon, di ba? May mainit pa rin, may malamig. Tama ba ga? Noon, Oktubre pa lang, damang-dama mo na yung simoy ng Pasko. Ngayon, Disyembre na, wala ka pang nararamdaman. Kapag di ka marunong dumama. Tama ba ga? Oh, sinungaling ba mali? Mali ba o totoo? Nabuhay ba kayo sa una? O nabubuhay kayo sa kasalukuyan? Yung mga naunang panahon, mga
Ngayon ay 80s, 70s, 60s. Ayan, alam na ninyo yung kung anong panahon noon. Medyo mababaw-babaw ngayon. Hindi niya maunawaan ng mga mabababaw. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Kaya niyo suriin kung kayong matatanda na saksi sa lahat ng naganap noong unang panahon at ngayon buhay pa kayo, hindi pa kayo makapaniwala sa hiwaga at timala ng Diyos. Ano pa kaya yung mga bata ngayon na walang alam kundi puro gadget? Ha? Kung walang babaguhin ng Ama para sumunod sa Kanya, kung walang pagtitibay ng isip at damdamin nila, at lahat ng tao makataot, makasanlibutan, sino pa? Sino pa ang naiba? At ano ang pagkakaiba? Paano magaganap ang nasa Biblia? Nasasalain ng tao, hambing sa ipa at matinyas. Buhay ba nga, ma? Kaya magnilay kayo. Mayroon bang kapag kabulang salita? Sa makatwid, huwag kayo magtaka sa nagaganap. Ngunit hindi nga ninyo malilirip, sabi ng Ama, hindi kayang liripin ang isip ng tao ang aking gawa at salita, maliban ang aking espiritu, kaya dapat tanggapin ng tao ang espiritu niya. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang espiritu niya ang magpapaunawa, magbibigay unawa sa lahat ng tao na kumikilala at tumatanggap sa di nakikita. Huwag yung isang espiritu tanggapin, kundi ang tunay na espiritu, ang espiritu ng katotohanan, ang espiritong banal. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag dumaratal sa iyo yung pagkatakot, anong dapat mong gawin? Diyos ko, agawin mo ako sa damdamin kong ito. Isip ko'y huwag matalo. Kuhanin mo ito. Kapag dumaratal sa iyo yung pagkaalala, anong dapat mong gawin? Diyos ko, ako'y tulungan mo. Alisin mo ang mga lalahanin ko. Payapain mong isip ko at patagin mong loob ko. Pag dumaratal sa iyo ang lungkot, anong dapat mong gawin? Diyos ko, wag akong manaig sa lungkot na ito, sapagkat ikaw ang kasiyahan at kagalakan ko. Upang makamtan ko po ito, pagharian mo ako. Kapag dumaratal sa iyo ang galit, Diyos ko, wag mo akong patalo sa demonyo. Ikaw ang manguna sa akin bilang tao. Ano pa? Lahat ay tinuturo sa inyo. Kung wala pa kayong naunawaan, bahala na kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kapag nag-aalinlangan ka sa kapangyarihan ng Ama, anong dapat mong gawin? Diyos ko, mapanghawakan ko nawa ang salita mo. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu at sa pangalan ni Kristo, tulungan mo akong magtibay sa mga aral mo at may sa buhay ko. Batid ko, walang makagagawa ng mabuti sa buhay ko maliban ikaw at walang makapangyarihan sa buhay kong ito maliban ikaw na dapat manaig at mangibabaw. Kaya't ang Espiritu mo ang siyang manahan. Ano pa? Bahala na kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag may nararamdaman ka, may masakit sa iyo, may cancer na yata ako, yung bang isipin mo? Diyos ko, ano man ang nararamdaman ko, katawan ko'y galing sa iyo, buhay ko'y pahiram mo. Ang lahat ng ito'y kaya mong alisin kapag ginusto mo, kaya ako'y magtitiwala, ipapara mo. Ano pa? Bahala ka na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pag hindi pa nawawala, ano ba sasabihin mo? Diyos ko, buhay ka ba? Ang sabi niya, karupok mo naman, anak. Bakit di ka matutong maghintay at magbata? At magpakatotoo ka sa sinabi mo na ako'y hinahanap mo, tinatawag mo. Kung tunay na nasa puso mo'y ako at ang isip mo'y aral ko, aba, alam mong ang lahat ay may takda ito. Buhay ba nga, ma? Kaya kung di ko pa binibigay ang takda mo, abay, hintayin mo.
At kung nagsasawa ka na, paano ko ibibigay sa'yo? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Diyos ko, ano bang hirap ng buhay ito? Kailan mo ba ako palalayain? Ganun ba yung sasabihin? Anong dapat mong gawin? Diyos ko, niloob mo mang mahirap ang buhay ko. Ngunit walang mahirap para sa'yo. Ang lahat ng hirap ay kayang alisin mo. Ang ginhawa ay maidaratal mo. Bigyan mo naman akong karapatang guminhawa at malasap ko naman ang sarap ng buhay ko upang mapuri kita at mapasalamatan. Paano ako magpupuri kung gutom ako? Buhay ba ang Ama? Ano pa? Bahala na kayo. Kung wala pa kayo naunawaan, umuwi na tayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, nawa, nakaunawa ang inyong diwa. Nawa, nakatanggap ang inyong puso. Nawa, nakapaghari ang Ama, nakat Espiritu Santo sa buo niyong pagkatao. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglay ang liwanag sa buhay niyo at lagi niyong tatandaan, pinasisibol man ng Amang mga damo at iniiba-iba niya nga ito, ngunit kapag ginusto niyang patayin, napapatay niya man din sa kanyang pamamaraan at kaparaanan. Kaya naman ang pinahintulot niyang tumubo sa katawan niyo, manalig kayong mamamatay at ang mabubuhay ang kanyang kapangyarihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Pagpalain kayo. Taglayin ninyo ang Diyos na walang maliw, walang kapantay, walang hangganan. Ang pagbibigay na pagmamahal. Ngunit kinakalos ang umaapaw, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Maligaya ba kayo? Napayapa na ba kayo? Pumayapa na ba isip nyo? Natuwa na ba ang puso nyo? Abay, ano pang hinihintay natin? E di, umuwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na, mga anak ng Ama. May bukas pa. Bukas na lang po! Di ba masarap magpahinga? Sabi ng tao. Pero alam niyo po ba, kahit nagpapahinga ka, kung ang isip mo hindi namamahinga, aro, hindi lalakas ka. Buhay ba ang Diyos?